Weather update tayo mga kapatid, patindi po yung ating init ng panahon dahil na rin po yan sa paglawak nitong ating tinatawag na ridge ng high pressure area. Nag-extend na rin po yan dito sa ilang bahagi ng Central Luzon, samantalang yung ating easterlies ang nakaka-apekto po dito sa natitirang bahagi nating bansa, sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ito pong ridge ng high pressure area natin ay nanggagaling sa North Pacific High Pressure Area na kung saan aktibo po yan kapag panahon ng tag-init at minsan lumalawak po yan at umabot nga sa atin. Kabaliktaran ng low pressure area, ito pong ridge ng high pressure area ay nagdudulot po ng mas mababang tsansa ng pag-ulan, mas manipis na kaulapan at mas ramdam po natin ang tindi ng init ng panahon kapag nag-extend po yan sa ating bansa. At maliban dyan, yung ating easterlies ay nagdudulot din po ng mainit at malinsangang panahon sa natitirang bahagi naman ng ating bansa. Sana po natin ang matinding init ng panahon sa malaking bahagi na po yung ating bansa, lalong-lalo na sa mga kapatagan dito sa Central Luzon. Kasama na po dyan ang Cagayan Valley, Western Visayas, kasama na rin po dyan ang Bicol Region at ilang bahagi ng Palawan. Wala naman tayong inaasahang malawakang pag-ulan, maliban lang sa mga isolated o yung mga dagliang pag-ulan o thunderstorms na nangyayari tuwing hapon at gabi. Maliban dyan, paghandaan po natin at mag-ingat po tayo sa napakataas po na heat index. Pumapalo na po yan sa danger level o mapanganib na level ng heat index nitong nakaraang Semana Santa. Sa katunayan, kahapon Easter Sunday, naglaro po o umabot sa hanggang 43 degrees Celsius yung ating pinakamataas na heat index. Diyan po yan sa area ng Iloilo at tumama naman po yan sa 42 degrees Celsius diyan po sa area ng Samar, diyan po sa Northern Samar sa may area ng Katarman. Ngayong araw na ito, ang ating pinakamataas na heat index ay umabot sa hanggang 43 degrees Celsius diyan po sa area ng Quezon, 42 degrees Celsius naman sa area ng Mindoro at Iloilo. Sa Palawan po, umabot po yan sa 41 degrees Celsius, ganun din po sa area ng Northern Samar, Western Samar, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Mindanao, dyan po sa area ng Cotabato City. Magpapatuloy pa po yung matinding init na panahon sa mga susunod na araw. Sa katunayan, yung ating pinakamaiinit na temperatura ay nararamdaman po natin sa katapusan ng Abril hanggang unang bahagi ng Mayo. Kaya mag-ingat po tayo sa matinding init ng panahon, lalong-lalo na po sa mga areas na nakakaranas ng matataas na heat index. Dito naman sa Metro Manila, yung ating matataas na temperatura o yung ating pinakamataas na temperatura ay naglalaro sa 34 to 35 degrees Celsius at ang equivalent na heat index naman yan o yung ating mga naitatalang heat index ay naglalaro sa 37 to 39 degrees Celsius. Hindi pa yan o hindi pa po yan umabot sa danger level pero napakainit na rin po niyan mga kapatid. Possible na rin po dyan ang biglang pagkahapo, yung ating dehydration, possible na rin po yan at yung ating mga heat stroke, lalong-lalo na sa matatanda. Kaya doble ingat po tayo at umiwas po tayo sa direktang init ng araw, lalong-lalo na pagdating po ng tanghali. Samantala kahapon, makapal na usok naman ang namataan dito po sa gilid ng Mount Mayon. Ito po ay hindi nanggaling sa mismong bulkan. Ito po ay nanggaling sa maaring dulot po yan ng sunog na nagmula sa mga rock flow, lava flow o magma flow na nanggaling dito po sa itaas ng Bulkang Mayon. Nakataas pa rin po ang alert level 3. So ito pong mga ganitong usok or ganitong sunog ay nagmumula kapag medyo tuyo yung ating panahon. Nakatulong na po dyan ang panahon ng tag-init dahil tuyo po yung ating mga damo, mas nauuso po yung ating mga bushfire at forest fire. Kaya doble ingat po tayo sa mga ganitong pagkakataon. Muli, ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.